Ayan, purihin ng Panginoon. Sa mapagpalang gabi po sa bawat isa. Ako rin ay lubos na nagpupuri at papasalamat sa Panginoon dahil talagang kung ano yung panalangin ni Nanay na huwag umulan araw-araw, yun din po ang aking prayer na hindi masyadong umulan. Kumbaga, hindi yung dadaanan ko ay talagang makakadaan kami ng smooth kasi may time dyan sa MacArthur Highway talagang not passable talaga, unpassable talaga yung daan. So, purihin ng Diyos at yung mga ganun na pagkakataon ay talagang kilos at gawa ng ating Panginoon sa atin. So, it's a favor po sa atin. Laging may favor si Lord sa atin. Napakaganda po yung sharing ni Nanay at nakita naman natin at kung ano yung panalangin natin ay talagang instant na binibigay ng Panginoon. Basta alam ni Lord yung desire natin. So, yun. So, yun lang po. At tayo ay dadako ngayon sa salita ng Panginoon. At ating pagbulayan ang Book of Thessalonian. So, purihin ng Panginoon at isang pribilehiyo po na may bahagi ang sulat po ni Paul sa church po na itinatag niya sa Thessalonica. So, kung ating makikita po dito sa chapter 1, then ito po, mapapansin natin dito mamaya along yung ating pag-aaralan sa kanyang salita, ito ay ebidensya, ang ebidensya ng mga hinirang. So, ito yung pinakasama rin niya, ito yung pamagat ko at talagang we are God's elect. So, this chapter po ay makikita din natin dito kung ano yung attitude ng mga taga Thessalonica na nakita ni Paul sa kanila. So, along the pag-aaral natin, makikita dito yung kabuuan po ng mga Christian believers na sinulatan ni Paul sa Thessalonica, yung how to serve and how to wait. Ito yung pinaka tema talaga ng Thessalonica, yung sulat niya. So, sa atin, sa panahon ngayon, alam naman natin na talagang ngayon, marami po ang professing Christian. So, hindi natin napapakita sa ating mga, hindi nila alam na mananampalataya ka, nagtatago tayo, ganun. Ay marami pong ganun na parang hindi nila hinahayag yung pagiging born again or yung buhay Kristiyano natin. So, meron, marami po talaga ngayon sa mundo natin ngayon. Pero, kaunti talaga yung na-transform Christians. So ngayon, tanungin natin ngayon ang sarili natin. Saan tayo kaya dito ngayon? Ano ang tinutukoy po ni Paul dito na paano natin malalaman kung totoong mananampalataya ang isang tao? Ngayon, dito natin ngayon, i-explore po natin ang buong chapter 1. Ngayon, ang sagot ni Paul dyan, kung paano malalaman kung totoong mananampalataya ang isang tao. Ang sagot ni Paul dyan, makikita natin dito. Kasi sa observation niya, doon sa kanyang iniwang church, doon sa Thessalonica, nakita niya yung turning o your true conversion ng mga believers po sa Thessalonian. Nakita niya din yung pagiging serving nila, at yung pinakahuli, yung pag-wait nila kay Lord. So, ito yun. Ngayon, ano ba talaga yung totoong background ng Thessalonica? Bakit? Ang church po ng Thessalonian ay talagang isang maunlad na bansa. Ngayon, sa modern days natin, ito ay Greece. So, sinulat po ni Paul ito during second missionary journey niya, kasama si Silas. So, ngayon, ang pinaka-background context talaga na ito ay makikita natin sa Acts 17. Acts 17, 1 to 15. So, yun po talaga yung kung ating babalikan. Ano ba? Basahin natin para makita natin yung background context po ng Thessalonica. Sa Acts 17, ano po sabi ni Paul? Ano ang sabi dyan? Dumaan sila sa Amphipolis at sa
Apollonia hanggang sa nakarating sila sa Thessalonica. Gawa yun ay gawa. Sa Gawa 17 or Acts sa English po. May sambahan ng mga Hudyo roon. Verse 2, at ayon sa nakagawian ni Pablo, pumasok siya doon sa sambahan at sa loob ng 3 araw ng pamamahinga, nakipagdiskusyon siya sa mga tao roon. Ginamit niya ang kasulatan. Verse 3, para patunayan sa kanila na ang Kristo ay kinakailangang magtiis at muling mabuhay. Sinabi ni Pablo, itong si Jesus na aking pinapahayag sa inyo ay ang Kristo. Sa verse 4, ang iba sa kanila ay naniniwala at sumama kina Pablo at Silas. Marami ring mga Grego na sumasamba sa Diyos at mga kilalang babae ang sumama sa kanila. Verse 5, pero nainggit ang mga Hudyo kina Pablo at Silas. Kaya tinipon nila ang mga basagolerong tambay sa kanto. At nang marami na silang natipon, nagsimula silang manggulo sa buong lungsod. Nilusob nila ang bahay ni Jason sa paghahanap kina Pablo at Silas para iharap sila sa mga tao. Verse 6, pero nang hindi nila makita si Pablo at Silas, hinuli nila si Jason at ang iba pang mga mananampalataya. Kinaladkad nila ang mga ito papunta sa mga opisyal ng lungsod at sumigaw sila. Ang mga taong ito ay nagdadala ng gulo kahit saan sila pumunta dahil sa kanilang tinuturo. At ngayon narito na sila sa ating lungsod. Pinatuloy ni Jason sina Pablo at Silas sa kanyang bahay. Sa verse 7, silang lahat ay kumakalaban sa mga kautusan ng emperador dahil sinasabi nilang may iba pang hari na ang pangalan ay Jesus. Nang marinig iyon ng mga tao at ng mga opisyal, nagkagulo sila. Bago sila pinakawalan si Jason at ang kanyang mga kasama, pinagpiyansa muna sila. So, hanggang dyan muna tayo. So, kung makikita natin talaga, ay nakita naman natin, halos si Pablo ay nangaral lang ng 3 Sabbaths or halos less than naman doon sa Thessalonica. Ngayon, yun nga po, yung may mga inggit, may nainggit sa kanila, yung mga Hudyo. So, kita naman natin, at talagang dumaan sila sa persecution. So, dumaan sila sa pag-uusig, pagsubok, pero natitili silang matatag. That's the Thessalonian believers. Gaya ngayon, sabi, makikita rin natin yan sa 1 Thessalonians 2:19-20, sabi niya, sobrang mahal sila ni Paul. Tinawag pa nga niya silang korona ng kanyang kagalakan. So, talagang natuwa si Paul po sa mga believers po sa Thessalonica. Kitang-kita ni Paul ang ebidensya ng pagkilos ng Diyos sa kanila. Ramdam niya na sila'y tunay na hinirang. Ito yung sinasabi ko kanina. Hinirang or God's elect ng Diyos. So, makikita din natin sa kabanatang ito kung paano dapat tanggapin ang Ebanghelyo at kung ano ang mga bunga ng tunay na pagtanggap nito. So, ang church ng Thessalonica ay talagang model church na rin kung titignan natin. Hindi man sila perfect, hindi dahil perfect sila, kundi dahil ang Ebanghelyo ay tunay na nagbago ng kanilang buhay. At makikita natin ito sa 3 marka. Ano yung 3 marka? Ito yung binanggit ko kanina. Yung turning or yung true conversion, yung kanilang pagsiserve, true sanctification. Yung pagsiserve kasi ay it's a way of sanctification natin. Then yung waiting, ito yung ating blessed hope. So ngayon, sa verse 1 and 2, ito na. Karaniwan naman sa sulat ni Paul po, di ba? Bawat liham ni Paul, meron palaging pagbati at salutation, greetings, thanksgiving. Andiyan lahat. Common na po sa sulat ni Paul. Mapapansin natin yan sa verse 1 and 2 sa chapter 1. Now, dito po sa verse 3 and 4, ito na. Dito na po papasok. Ano yung sabi niya sa verse 3 and 4? Ano po yung sabi niya? Inaalala
ay nagpapasalamat kami kapag inaalala namin ang mga mabubuti ninyong gawa na bunga ng inyong pananampalataya. Inaalala rin namin ang pagsisikap ng bunga ng pag-ibig ninyo at ang katatagan na bunga ng matibay ninyong pag-asa sa pagbabalik ng ating Panginoong Hesus Kristo. Ginagawa nyo ang lahat ng ito sa paningin ng Diyos na ating Ama. Sa verse 4, mga kapatid na minamahal ng Diyos, nagpapasalamat din kami dahil sa alam naming pinili niya kayo para sa Kanya. So, ang linaw, di ba? Yun yung tinutukoy ko kaninang God's elect. So, ito po, talagang yung labis yung pasasalamat ni Paul sa mga mananampalataya sa Thessalonica. At dito na po niya naalala. Ano yung mga ebidensya yun? Ano yun? Ito yung ebidensya, yung evidence of current behavior. Sa verse 3, di ba? And 4. Ano yung tatlong evidence na yan? Tayo, sa bilang mananampalataya, nasaan na tayo dito? Ano yung current behavior na natin? Now, tignan natin itong ebidensya na ito. Tatlong bagay ang laging naalala ni Paul tungkol sa kanila. Ito yung gawang bunga ng pananampalataya nila. O yung faith na hindi lang nasa isip, kundi gawa. Ang sarap, di ba? Ito yung gawang bunga ng pananampalataya. Faith na hindi lang nasa isip, kundi may gawa. So, ito yung faith daw po na a living trust that leads to obedience. Di ba po? Ano pa ang faith natin, di ba? It will lead to obedience. Yung totoong pagsunod natin, kalakip ng ating mga gawa. Sa pangalawa, yung tatlong napansin niya na ito yung pagpapagal na bunga ng pag-ibig natin. Kanino? Ito yung love daw na handang mag-sakripisyo. So, nakita naman natin yan kung ating titignan doon sa Thessalonian, 1 Thessalonian 4:9-10, ano sinabi ni Paul dyan? Kasi magkakarugtong to eh. Ano sabi niya sa 1 Thessalonica? Ito yung pag-ibig na na pagpapagal na bunga ng pag-ibig. Kasi may pag-ibig na tayo. Bilang believers, kaya tayo sa mga gawain, hindi tayo napapagod eh. Never tayong napagod sa mga gawain. Pag inisip natin yon, nako, pag tinalikuran ka ni Lord, yun ang mas mahirap, di ba po? Kaya ngayon pagpapagal natin ay bunga ng pag-ibig natin kay Lord, di ba? Love na handang magsakripisyo. Ano sabi sa verse 10? Sa verse 9? Ngayon, tungkol sa pagmamahalan bilang magkakapatid, di ba? Sa Panginoon, hindi na kayo kailangan paalalahanan pa tungkol dito. Dahil ang Diyos na mismo ang nagturo sa inyo na magmahalan. Sa verse 10, at ito nga ang ginagawa ninyo sa lahat ng kapatid sa Macedonia. Ganoon pa man, hinihiling namin na lalo pa ninyong pag-ibayuhin ang pag-ibig ninyo. So nakita ni Paul ito sa Thessalonian believers. Nakita niya yung love na self-sacrificing service. Diba? Yung self-sacrificing service driven by the love of Christ. Hindi natin kayang umibig talaga kung wala ang pag-ibig ni Christ sa atin. Kaya ito yung nakita niya. Di ba ang sarap? Ito yung self-sacrificing service na to, sacrificing service na ito ay lumabas dahil doon sa love ni Christ na meron siya. At may share po natin, may ibabahagi rin po natin. So yun yung driving force natin. Kasi yung love nang nanggagaling kay Christ. Di ba? Ang sarap lang, di ba? Yung pangatlo, ito daw yung pagtitiis na bunga ng pag-asa. Ito na yung tinutukoy ko kanina, yung blessed hope natin na nakaangkla. Ano ba ang blessed hope natin talaga? Ito yung nakaangkla sa pagbabalik ni Kristo. Makikita natin yan sa verse 9 and 10. Di ba? Ito yung hope na a confident expectation po natin of Christ's return. Ayaw ba natin dumating si Lord? Gusto ba natin dumating si Lord? Ha? Amen, di ba? Alam niyo po, ang pagbabalik ang isang sign po ng pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo ay merong na-rapture. Unang-una yon. Pag may nawala, may na-rapture,
sigurado na po, ang kasunod doon, matinding paghihirap or tribulation, yun na yun. Pag nirapture na tayo, kinuha na tayo ni Lord, yun yung blessed hope natin eh. Bigla na lang tayong mawawala at kasunod doon, matinding paghihirap na. So ayaw natin tayong dumating po doon. Kaya magtrabaho tayo para kay Lord. Talaga, magtiis po tayo. Kaya yung pagtitiis po natin na bunga ng pag-asa natin, yung Christ return, ito yung napakahalaga na gagawin po natin. Magpagod na tayo ngayon pa lang para kay Lord. Kasi kung hindi natin gagawin yan, wala. Yung expectation natin of Christ return, ay baka hindi ka masama sa rapture. Di ba po? Mahirap. Mahirap maiwan. So makikita natin yan sa itong tatlong ito yung pinaka-foundation natin talaga, sa totoo lang. Ito yung sinabi ko na to, na tatlong marka. Ito yung faith, yung tatlong marka na sinasabi ko, tinutukoy ko dito. Ito yung gawang bunga ng pananampalataya, yung may pag-ibig, at yung may pagtitiis na pag-asa. This is the mark of a Christian believers. Diba? Ito yung tatlong pundasyon natin bilang Kristiyano, buhay Kristiyano. Kailangan meron po tayo nito. Pag wala tayong nakitaan ng ganyan, nakita ni Paul sa mga taga sa Thessalonian, yan, that time, di ba? 200,000 ang population po that time. So napakarami ng mananampalataya na hikayat din ni Paul doon sa Thessalonian that time. So 200,000 kasi yung tao doon. So part of economy kasi malakas talaga doon sa Greece that time ni Paul. Ngayon, dahil nga nakita ni Paul, na-confirm niya na yung Christian character or yung talagang lumabas o kaya na talagang kumpirmado ni Paul na yung ugali ng mga believers na yan ay meron sila nito. Nandun yung katangian ng buhay mananampalataya nila. Dahil na-confirm niya na ito, we are God's elect. Amen? Di ba? Pag na-confirm ni Paul ito, alam naming kayo ay mga hinirang na ng Diyos. Kaya nga, mga kapatid, mga minamahal, tayo bilang dapat tayo, kita ni Lord alam niya, we are God's sovereign choice. Yung sobrang yung makapangyarihan ni Lord, makikita niya, kaya niya tayong kunin, kaya niya tayong hanguin. We are God's elect na eh. Pinili niya na po tayo, minahal niya na tayo nung una pa lang. Di ba po? Sabi nga sa Ephesians 1:4, ano sabi niya? Pinili niya na tayo para maging banal. Di ba? At walang kapintasan sa paningin niya dahil sa pag-ibig niya. Sino ba ang unang pumili sa atin? Di ba si Lord? Siya ang unang nagmahal, siya ang unang pumili sa atin, hinanap niya tayo. Bumaba siya doon sa kalagayan natin para tayo ay ligtas sa yak na kahapahamakan. Di ba? So yun yung mga evidence. Di ba? Sa pangalawa, sa verse 5-7, ano sabi niya? Ito, makikita po yung evidence of gospel reception. Yung pagtanggap nila sa gospel. Ano yan? Ano yung makikita dyan? Ito yung ikaw na ay meron ng power o kapangyarihan and convictions are the sign of spirit work. Tayo, kapag wala tayong conviction, test yourself. Check yourself. Diba? Mahirap naman. Kapag hindi na nanalaitay sa atin ang banal na espiritu kung wala tayong conviction. Di ba po? Sabi nga, faith is not born from persuasive or yung mapanghikayat. Yung faith ba natin? Kaya lang tayo nahikayat, may mga maganda tayong naririnig? Hindi po ganun. Di ba? Faith is not born from persuasive na pananalita, but by the spiritual power. Di ba? Yun yung faith natin eh. Yun yung pinaghuhugutan natin doon sa ating pananampalataya. Di ba? At hindi lang basta ito narinig. Di ba? Narinig nila ang ebanghelyo. Ito ay pumasok sa puso at buhay nila.
Kaya confirm ni Paul yung salita ng Panginoon na pumasok sa kanilang buhay. Kasi talagang naipapakita nila. Dumating na may kapangyarihan, hindi lang salita, kundi may bisa. Di ba? Dumating na may banal na espiritu, may tunay na pagkilos ng Diyos. Ayan yung talagang observation ni Paul sa mga Thessalonian believers. Dumating na may lubos na katiyakan, buo ang paniniwala at paninindigan na si Jesus ang ating tagapagligtas. Diba? Ganito niya nakita yung mga Thessalonian believers and hoping talaga sa atin. Bilang mananampalataya, ito yun. Makita sa atin, hindi lang sa salita, kundi may bisa. Diba? Tandaan natin, diba? Sina Paul mismo ay namuhay ng tapat sa harap nila. Kasi si Paul, diba, ano yung nakita nila kay Paul? Naghahanap buhay din siya. Nakiki-join siya sa kanila. Nakikisalamuha siya, diba? No? Kaya, yung testimony ni Paul ay talagang na-absorb nila. Nakita kasi nila kung ano yung buhay ni Paul. Kapani-paniwala. Diba po? So, ano ngayon sa verse 6 and 7? Ano yung mga reaction ng mga taga-Thessalonica? Ito magandang reaction ng taga-Thessalonians. Ang galing ng respond nila di ba? So, kumbaga, ang mga tao sa taga-Thessalonica ay naging imitator. Ito na yung pinag-aralan natin nung linggo. Naging imitator na sila. Naging example na sila. Saan? Saan kumalat? You became imitators of us and of the Lord. Di ba ang sarap? Makita natin na na-imitate natin. Di ba? Si Lord. Di ba? Believers, you became imitators of us and of the Lord. So that you became an example to all believers in Macedonia and Achaia. Biruin mo yan. Ang grabe, no? Grabe yung naging impact ng mga taga-Thessalonian. Pumalat, diba? Sumunod sila kay Paul at higit sa lahat, sumunod sila kay Kristo. The Thessalonian believers, nakakahanga. Tinanggap nila ang mensahe na may kagalakan kahit may pag-uusig. Kasi may persecution. Yung emperador nila ay may sariling Diyosan. Diba? Talagang sila ay naging halimbawa sa ibang mga iglesia sa Macedonia at Achaia. So, yung pagiging imitator po natin ng mga Thessalonica ito ay discipleship involves. Hindi lang nakikinig. Kailangan talaga nagdi-disciple po tayo. Di ba? So, na-observe niya yung lifestyle, not just belief lang. Yung lifestyle nila, hindi nakita. Walang nakitang bahid ng dumi or Kasi nga, na-imitate nila si Jesus. Di ba po? So, ultimately, nagkaroon po sila ng Christ-centered view. Di ba ang ganda? Amen. Christ-centered view. Ano yon? Ang modelo ni Kristo. Di ba po? Discipleship begins by watching mature believers. Tayo, nakatingin ba tayo sa ating mga mature, believers? O sa iba tayo nakatingin? O tumitingin tayo sa iba? Baka iba na ang imi-imitate natin. Dapat dun tayo tumingin dun sa mga mature believers, ang ating mga leaders, spiritual mentors. Sila pong ating mga mature believers. Matatagal na sa mga gawain. Di ba? So, dun po tayo tumingin sa mature believers at tiyak po, it will ends na makikita sa'yo si Kristo. Once you reflect or ginagaya mo yung ating mga spiritual mentors, leaders, ito po, it will ends na makikita sa'yo si Kristo. They will imitate. Talagang magsasalamin na lang yan. Magre-reflect na lang po sa atin yan. Makikita na lang natin, makikita po sa atin yan. Kaya ikaw kapatid, kaibigan, sino ang role model mo sa pananampalataya ngayon? Sino kaya? Si Jesus Christ, di ba? Wala pong iba. Kanino ba dapat dapat nagiging example? Di ba? Kanino ba dapat? Para kanino? Walang iba, kundi kay Kristo. Doon po natin isalig yung ating tignan, yung role model natin. Walang iba, kundi si Jesus Christ. Amen? So, sa pangatlong ebidensya, ito na. Ano yung una kong ebidensya kanina? Evidence of current
behavior. Yung pangalawa, evidence of gospel reception. And pangatlo, ito yung evidence of the witness in the world. So ngayon, ebidensya na patotoo, na may patotoo sa mundo. Ito na. Ano ang epekto ng pagbabago sa kanila nung taga-Tesalonia? Ano yung naging epekto po? Ito po ay umalingaw-ngaw sa buong rehiyon. Kung baka nakikita nyo yung the word of the Lord sounded forth from you. Ang sarap po, di ba? To resound like a trumpet blast. Sabi, di ba? Kaya ba natin yun? Si Jesus lang makakagawa talaga nun eh. Di ba? They resound like a trumpet blast. Kumbaga, yung isang illustration dyan, di ba, nakita nyo po yung isang tubig. May pumatak po, isang tubig, doon sa matining na tubig na walang, talaga matining, hindi mo siya, walang galaw. At may bumagsak na tubig, may nag-drop. Anong mangyayari doon? Di ba, parang may kakalat. Ganon, may tumalsik. Ganon. Ganon yung word of God. Nung ganon yung witnessing ng ating mga taga-Thessalonian believers. Kaya ang sarap, di ba? Makikita talaga, aalingaw-ngaw, kusa siya. It will, di ba sabi nga dito yung ripple effect. Para pag pumatak siya, parang siyang nguryente na na kakalat. Di ba? Ang sarap. So ngayon po, talagang ipanalangin natin sa sarili natin ngayon na ganun din sana tayo. Hoping po na magamit tayo ng Panginoon na ganun, at trumpet blast or a ripple effect na evidence of the witness of the word natin. Di ba? Ang salita ng Panginoon ay lumaganap mula sa inyo. Parang echo na hindi mapigil. Di ba? Yung echo. Di ba? Pag nag-echo, ba? Kita. Ba? Maganda O yeah, parang gano'n. Di ba? Talagang magkakaroon ng echo na hindi mapigilan. Ganun ang salita ng Panginoon. Pag kumilos ang Panginoon sa atin. Sabi nga sa 1 Thessalonians 1:8, di ba? Kanina, ano sabi niya? Sapagkat mula sa inyo, lumaganap ang mga mensahe ng Panginoon. Hindi lang sa Macedonia at Akaya, na balitaan ang pananampalataya niyo sa Diyos, kundi sa lahat ng lugar. Kaya, hindi na namin kailangan banggitin pa sa mga tao ang tungkol sa pananampalataya ninyo. Ang sarap, di ba? Kitang-kita ni Paul yan. Di ba po? Alam nyo ko yung isang, ito, sinabi ko kanina, yung effect nung yung umaalon din. Di ba? Sa dagat, pag gumanon ka, gano'n. Parang gano'n talaga siya eh. Yung salitang Word of God. Na kapag ganito yung naging example natin, at makita sa atin si Christ, hindi po maaawat. Kaya yung pagiging natin, pag-evangelize natin, with the echo sound like trumpet blast and ripple effect po sa buhay natin. So, napakaganda po, di ba? So, ikaw kapatid, paano mo narinig ang tunog? Noon, natandaan pa ba natin? Diba? Yung pananampalataya, ano yung tahimik lang ba? O dapat may ingay na konti para marinig tayo? Ngayon, as believers, di ba? Tahimik na lang ba tayo? Dapat may gawin tayo. Di ba? Yung ingay na konti, magkaroon po tayo ng ingay na konti para marinig po tayo. Gamitin natin yung advanced example, ang digital platform. Gamitin na natin. Ano pa, para saan pa yan? Libre naman. Hindi mo pa gamitin. Alangan manahimik ka na lang. Yun po yun, magre-ripple effect. Kala mo lang hindi kami namasdan ng tao. Kala mo lang yun. Marami, di ba? Marami pong, hirap sabihin di ba? Marami pong marites, di ba? Pero, yun yung totoo eh. Pero pagka tungkol kay Lord, hirap na hirap tayong imarites. Kasi nga pag hindi mo ginawa yun, pananahimik ka na lang. Hindi pwede po yun. Use the advancement of the digital technology. Kasi hindi naman nilalagay ni Lord yung digital aids na ito kung hindi mo igagawitin sa in-advancement for His kingdom. Di ba? Use it. And explore it. And maximize it.
for the glory of God. Huwag sa atin. Hindi po natin gagawin yun. Makita po yung glory ni Lord God. Kagabi, napakaganda ng turo sa amin sa pastoral theology about digital age, digital platforms. Yan yung tinuro sa amin sa ayaw ko na rin nanood doon sa sinir ko. Sa digital platform, nandun po siya. Yung pag-evangelize, paghawak dito sa church, nandun lahat. So kasama po yan. So maximize then for the glory of God. Wag lang po talaga para sa atin. Wag natin gamitin yon para sa atin. Di ba? Ngayon, yung patotoo po ng mga yan yung testimony. You turn to God from idols to serve the living and true God. Di ba po? Yung witnessing natin na ito, dapat makita natin na nag-turn tayo from idols. Ito yung talagang bilin ni nakita ni Paul na bumaliktad sila. Hindi na sila nanatili sa kanilang mga kasalanan. Hindi sila nag-dwell sa mga kasalanan. Na alam mong kasalanan na mag-dwell ka pa, ay naku. Tingnan niyo yung Thessalonian. The examples of believers of Thessalonian. Di ba po? Huwag po tayong mag-dwell na alam mo ng sin, kasalanan, mag-dwell ka pa, ay mahirap po yan. So ngayon, ito yung paalala sa atin talaga. Huwag po tayong in order to reflect, imitate the example of God, huwag tayong mag-dwell. Kung alam nating mali, talikuran natin. Yes, masakit. Parang wala ka sa comfort zone mo. Pero yun ang utos ni Lord eh. Ano mo gagawin mo? Ang utos sa atin, ano man tayo? Talikuran ang mga Diyos-Diyosan at magkaroon ng tunay na pagsisisi. Di ba po? Kung alam mo kasalanan, dapat magkaroon ka ng total redirection. Ibahin mo yung lakad mo. Ibahin mo na yung nakasanayan mo. Di ba po? So ngayon po, ito, nakita ni Paul yung conversion ng mga believers. Nakita nila, conversion is not just leaving the idols, but finding God worth serving. Di ba? Sarap. Nakita nila paano pagsilbihan si Lord ng mas maigi, mas tapat, mas seryoso, mas taimtim, mas malalim. Yun yung Paul nilolong ni Lord sa atin eh. Ano pa bang gagawin natin dito sa buhay natin? Huwag na natin tignan yung ating may pagkakamali man. Yung ating mga kapatid. Yes, tayo nagkamali rin naman. Pero tingnan natin paano natin masasaayos ito. Diba? Makita lang natin. Kasi nga, finding God's worth serving. Worth it naman. Pupuntahan ka, eternal life. Nag-serve ka na rin lang, hindi mo pa, ano ba sabihan? YOLO? What is YOLO? You only live once. Mabubuhay lang tayo na isang beses. Yun po yun. So ngayon, nakita ni Paul, naglingkod sila ng tunay, sila sa tunay at buhay na Diyos. Buong pananabik nilang hinihintay si Jesus. Kasi ito yung blessed hope. Na? Ang kanilang tagapagligtas mula sa darating na puot. Ito yung tinutukoy ko naman kanina. Yung darating na puot, which is rapture muna, then tribulation. Yung totoong paghihirap. Yun yung mga inuugod ka na, di ba? Hindi ka na parang gusto mong kumain, hindi ka busog, kumakain ka, pero hindi ka na bubusog-busog. Ang hirap po noon, maranasan. Di ba po? So, tingnan natin, buong pananabik nilang hinintay si Jesus. Dito yung blessed hope. Sa verse 10, ito yung huli, ito yung sinasabi ko ni Paul dito, at sila na rin ang nagsabi tungkol sa paghihintay nyo sa pagbabalik ng anak ng Diyos mula sa langit, na walang iba kundi si Jesus, na muli niyang binuhay. Siya ang magliligtas sa atin sa darating na kaparusahan. So ito po yung judgment na tinutukoy ko po dito, yung puot ng Panginoon kapag siya'y bumalik. Kasi magkakaroon na kasi na talaga ng tribulation. Ano sabi sa 1 Thessalonians, di ba? Kaya we as Christian believers dapat po active and patiently waiting po tayo kay Lord. Ano man yung pinagdadaanan natin, nakakaranas tayo ng hirap, lungkot,
Di ba? Ayaw natin yun eh. Pero ito yun eh. It's natural sa atin. Sabi nga ni Solomon, di ba? Ang tao po ay nakahanda, nakatalaga na po sa matinding paghihirap. Pero ang kapalit nito, once we have a blessed hope po sa ating puso na inilagay na ni Lord sa atin, wag lang natin kakalimutan, yun po. Ito na yung blessed hope natin, di ba? Kasi yung kaparusahan na tinutukoy po ni Apostle dito, hindi po ito biro. Yung tinutukoy ko na, bakit? It speaks both eternal judgment. Eternal. Kung may eternal light, may eternal judgment. Nakakatakot, di ba po? So, ano pa yung hope natin? Yung hope for eternity natin, our blessed hope. So, sabi sa 1 Thessalonians 5:9, ano sabi niyan? Sapagkat hindi tayo tinalaga ng Diyos para sa kaparusahan. So, kundi para sa pagtatamo ng kaligtasan sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus Kristo. Di ba? Amen? So, hindi tayo tinalaga ng Diyos para doon sa kahirapan. Kaya, asamin natin na siya'y bumalik na at kunin niya tayo sa kanyang kaharian. Kasi ito po talaga ang asamin natin. Huwag na tayo magduda. Kasi sinabi dito, ang linaw-linaw, sapagkat hindi na tayo tinalaga ng Diyos para sa kaparusahan, kundi para sa pagtatamo ng kaligtasan sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Ang linaw sa 1 Thessalonians 5:9. Ngayon, sa ating pagtatapos, ating pangbukas, ating isipin, di ba? Ang mga tunay na hinirang ng Diyos, tunay na God's elect ng Diyos ay makikita sa buhay natin. Nakita po ni Paul sa Thessalonian believers itong karakter na ito. Di ba? May pananampalatayang aktibo. May pag-ibig na masipag. Di ba? Pag-ibig na masipag. Hindi lang basta-basta pag-ibig lang. Masipag siya, matyaga siya, at pag-asang matatag. Tadtarin man tayo ng tadtarin ng problema, pero manatili tayong matatag. Diba? Ito pa, tumanggap ng Ebanghelyo hindi lang sa tainga, kundi sa puso. Ito yung pinakaano dito. Kahit may hirap, diba? Tumanggap ng Ebanghelyo hindi lang sa tainga, kundi sa puso. Kahit may kahirapan tayo. Diba? Meron pa tayong pinagdaraanan. Ito yung mga isipin natin. So, ang kanilang buhay, ang mismong ebanghelyo. Kumbaga, hindi ka ikaw mismo nagte-testimony sa sarili mo, nakikita na lang. Diba? Ano po yung sounding effect ng nakikita sa ating Panginoon? Di ba sabi ko yung nag-e-echo lang siya. Yung tubig, nagre-ripple effect. Pag nabagsakan ng tubig, napatakan, kakalat niya ng kusa doon sa aalon. Magkakaroon ng sounding effect. Diba po? Yun yung buhay na mismong hindi na sila kumilos kung tutusin eh. Nakita na sa kanila. Kasi ginawa po nila, pinamuhay po nila. Diba? Tanong, nakikita ba sa buhay natin ang ebidensya ng pagkilos ng Diyos? Amen, diba? Amen. So, let's check po and pa-correct. Ito ang pinaka-importante. Let's check ourselves and pa-correct po tayo kay Lord. Kasi hindi natin kaya. Never po natin makakaya yung laban dito sa mundo. Unless natanggapin natin, makita yung mga tatlong ebidensya na ito na ating iiwan ngayong gabi. Ano yung unang ebidensya? Ito yung ebidensya na may pagtanggap ng Ebanghelyo. Ito yung ebidensya may current behavior, yung ebidensya, yung kasalukuyang pamumuhay mo, ano yun? Ano yung nakikita? Ano yung nagre-reflect? At yung panghuli, ito yung ebidensya na nag-witness. Kaya mong mag-witness sa other believers and non-believers. So, doon po talaga siya masusukat, tinitignan ng Panginoon, sinasala. Kasi ito yung buhay natin. We are not excused po. Bawat isa sa atin, merong ganito. So,
it's up to sa atin kung paano makikita yung mga evidence po na ito sa ating mga buhay. So sa ating conclusion, ang tunay na Kristiyano po, ito ang tunay na Kristiyano, hindi nananatili sa kasalanan, kundi tumalikod sa kasalanan at sa huwad na Diyos. Diba? Ang tunay na Kristiyano, naglilingkod sa Diyos na buhay at totoo. At ang tunay na Kristiyano, naghihintay ng may pananabik sa pagbabalik ni Kristo. So yun po yung conclusion natin. Tumalikod, maglingkod, at maghintay sa Panginoon. So yun po, sa Diyos ang papuri. Anything na may sharing din po, baka gusto nyo po, baka may napulot po ba tayo sa ating pinag-aaralan ngayong gabi? Maikli lang po, pero salamat sa Panginoon sa kanyang kapahayagan kasi talagang yung testimony natin, evidence ng buhay natin ay dito. Nakita ni Paul, talaga ang buhay ng mga taga-Thessalonian ay iba-iba. Kundi iba-iba pa yung mga tao doon sa Thessalonica. Pero alam niyo po, yung history po ng Thessalonian ay ano ba yung naisip ko? Nung sinulat niya kasi ito talaga, nakalimutan ko yung term na yon. Sinulatan niya ang taga-Thessalonica, hindi po siya ganun ka-alarming. Kasi yung report po ni Timothy ay very good news dahil nga doon sa karakter ng mga taga-Thessalonica. Kaya yung sulat niya na ito, hindi ganun ka-alarming. Meron lang konting alarming dito sa mga susunod na chapter na. Nandun na kasi yung susunod na mga alarming. Yan, yung pagpapaliwanag ni Paul na doon sa mga pagbabalik ni Kristo. Nilinaw niya pa dito sa mga susunod na chapter pa. I-elaborate pa yan sa mga susunod na chapter. So, pinakita lang dito yung ating blessed hope na sinatukoy niya. Pero, meron po kasing some question lang na kung ano ba talaga ang kahinatnan nila sa pagbabalik ni Kristo. Yun po yung sa susunod na tatalakayin natin sa chapter 2. Sino ba ang ating chapter 2? Deaconess Glenda. So, si Deaconess Glenda. So, yun. Purihin ng Diyos. At kung meron po kayong sharing, please. Kayo na. Ikaw, Nay. Baka meron po kayong natutunan? Natutunan ko po dito ay kung talagang tunay tayong Kristiyano,